Amen. Praise the Lord. Manalangin po tayo. Opo, dakilang Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan mo po aming pinakamahal na Panginoon Hesus. Kami tao sa puso nagpupuri, nagpapasalamat sa naunang bahagi na ipumbalal mong gawain. Lalubos ang pinagpalat nilang isan at narito po kami ngayon sa pag-aaral pong balang mong salita. Bago po ang lahat, patawarin mo po kami, sama kami nasupungan, nagkulang, nagkasala sa iyo. Buksan mo ang pangunawa ng bawat isa na naririto, na maunawaan po namin ipumbalal mong kalooban at ikaw po magbigay sa akin ng karunungan sa bawat sasalitang gabod babanggitin, maging pagpapala sa lahat ang ayong puminaman na makapatiran sa lugar na ito, maging sa lahat ang ayong puminaman na kababayan na walang sawang umaantabay sa gawain na ito. Pagpalain mo po ayong pumbalang mo salita sa unat dalangin ng ayong puminamahal at iginagala ng ayong pumalapastor, aming pong sinasaway mga gawa ng kaaway pag-anilangan. I command you cast out in the name of the rest Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Amen. Purihin po ang ating pinakamahal na Panginoong Hesus. At kayo na po mga minamahal ay makaupo na sa inyo pong kinauupuan. Ngunit bago po ang lahat, aking pong ipinapaabot ang pinakamataas sa pagsamba, ang pinakamataas sa pagupuri, pagluluwalhati ay para lamang sa ating pinakamahal na Panginoong Hesus. At dubling paggalang at pagbati sa ating po beloved Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeida, the entire prophet of our loving God and His beloved children. At patuloy po natin inaalala ang mga mabuting turo at aral niniwan sa atin ng ating beloved Honorable Assistant Pastor Linus Almeida, baging sa lahat ang ating pumakasamang kapamanggagawa, sa panguna po ng ating beloved preacher Mars Facton, sa lahat ng mga beloved preachers, beloved elders, ating puminamahal na mga kapatiran, baguhan mano datihan, baging sa lahat ang ating po mga webcast viewers na walang sawang umaantabay sa gawain ito ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Magandang hapon po sa atin lahat. Palakpakan muna natin ang ating pinakamahal na Panginoong Hesus. At tayo po ay mag-aral ng kanyang banal na salita. Buksan po natin ang ating banal na kasulatan dito sa Bilang Kapitulo 14 at ang bersikulo po ay 24. Amen. Ito po ang sinasabi sa mga Bilang, Kabanatang 14, talata ay 24. Kundi ang aking lingkod na si Caleb, sapagkat siya'y nagtaglay ng ibang diwa at siya'y sumunod na lubos sa akin, ay aking dadalhin siya sa lupain na kaniyang pinaroonan at aariin ng kaniyang lahi. Amen. Amen. Purihin po ang pagbabasa na banal na salita ng ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Diyos po ang magpala. Bigyan po natin ang tema ating tatalakayin sa araw na ito, Walking in Faith to Stand Victorious. Paglakad sa pananampalataya upang magtagumpay. Kaya po mga minamal, kapag ang isang mananampalataya, mayroong pananampalataya sa Diyos, susunod po siya sa inuutos ng ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Kapag ang isang mananampalataya, may pananampalataya po siya sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus, susunod po siya sa banal na kalooban ng ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Everybody shout, praise the Lord! Kaya ayon po sa ating nabasa, si Caleb po mga minamahal, sa pananampalataya ni Caleb, siya ay sumunod na lubos sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Kaya bago po nakarating si Caleb sa lupang pangako na itinuro ng Diyos sa kanila, doon sa Kanaan, sila po mga minamahal ay nakipaglaban. Bago nila pasukin po mga minamahal yung itinuro ng Diyos sa kanila doon sa Kanaan, sila po mga minama, ang lugar na iyon, sila po ay makikipaglaban sa mga Nephilim. Ang mga nakatira doon, malalaking tao, sila po ay malalakas. Sapagkat ang mga nakatira doon, sanay sa pakikipagdigma mula sa pagkabata hanggang sa paglaki. Sila po ay humahawak ng sandata. Kaya po mga minamahal, ang mga kasamahan ni Caleb, inalam din nila po mga minama, sabay-sabay po nila inalam. Nung nakita na po nila po mga minama ang kanila pong kakalabanin, mga malalaking tao, mga malalakas, mahusay sa pagkikipagdigma, natakot sila. Ngunit si Caleb po mga minamahal, dahil siya po ay may pananampalataya sa Diyos, siya ay nakarating sa lupang pangako doon sa Kanaan.
Everybody shout, praise the Lord. Datapwat, ang mga ibang kasamahan po niya, hindi sila nakapasok dahil wala silang pananampalataya sa Diyos. Everybody shout, praise the Lord. Kaya po mga minaman sa lumang tipan, ang pakikipagbaka ng mga naunang mananampalataya, tabak laban sa tabak, kaharian laban sa isang kaharian. Kapag natalo ang kaharian, isang kaharian, sasakupin ng isang kaharian. Ngunit sa panahon po natin ngayon, iba ang pakikipaglaban po natin ngayon. Sa bagong tipan po mga minama, ang labanan po ito sa pamunuan ng kadiliman. Efeso 6:12. Laban sa namamahala sa kadiliman, ibig sabihin po mga mina, yung ating kalaban hindi nakikita, walang laman, walang buto, masamang espiritu. Kaya sa ating pakikipagbaka po mga minamah, nakipagbaka po tayo sa masamang espiritu. Kaya ano po ang gagawin po natin mga mananampalataya nagsisipaglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon upang tayo may magtagumpay sa paglilingkod, upang tayo may makarating sa lupang pangako na itinuro ng Diyos sa atin. Saan yung lupang pangako na itinuro ng Diyos sa atin? Doon sa langit. Amen. Kaya upang tayo may magwagi sa mga gawa ng kaaway. Number 1, paglakad sa pananampalataya upang magtagumpay, katulad po ni Caleb, pinalakas ni Caleb ang mga Israelita. Iyan ang ginawa niya po mga minamahal dito po sa talatang ating pong babasahin, Bilang Kapitulo 14, 6 hanggang 8. Dito po sa mga Bilang, Kabanata 6, ang talata po. Kabanata 14, ang talata po ay 6 hanggang 8. At hinapak ni Josue na anak ni Nun at ni Caleb na anak ni Jepon na mga kasamang tumiktik sa lupain ang kanilang mga suot. At sinalita nila sa buong kapisanan ng mga anak ni Israel na sinasabi, ang lupain na aming dinaanan upang tiktikan ay isang napakainam na lupain. Kung kalulugdan tayo ng Panginoon, ay dadalhin nga niya tayo sa lupain yaon at ibibigay niya sa atin na yaoy lupain binubukalan ng gatas at pulot. Amen. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Bagamat ang mga kasama ni Caleb sa pagtiktik nila doon sa Kanaan, sa lupang pangako ni tinuro ng Diyos sa kanila, sila po'y nawala ng pag-asa. Nawalan po sila ng pag-asang pasukin po yung lupang pangako ni tinuro ng Diyos sa kanila. Subalit si Caleb, sabi po rito po mga pinaklakas niya ang kanyang mga kasama. Sa talatang 7 po mga minamang, sabi po rito, at sinalita sa buong kapisanan, ibig sabihin nagsalita si Caleb sa mga Israelita nang sabi, sa mga anak ni Israel na sinasabi ang lupain na aming dinaanan upang tiktikan ay isang napakainam na lupain. Ibig sabihin magandang lugar, magandang tanawin, kaakit-akit. Ito po mga ibig sabihin nito sa talatang 8, kung kalulugdan tayo ng Panginoon, ay dadalhin nga tayo sa lupaing iyon at ibibigay niya sa atin na yaoy lupaing pinupukalan ng gatas at pulot. Everybody shout, praise the Lord. Ang gatas at pulot po mga minama na atin nabasa sa talatang ito po ay sumisimbolo na masaganang lupain. Everybody shout, praise the Lord. Masaganang lupain. Ibig sabihin, naroon na po mga minama yung mga buno ng punong kahoy na namumunga po mga minama ng sagana. Sa bawat pagkuha nila ng pagkain, sila po ay makakain ng maayos. Amen. Na mabubusog sila po mga minamahal. Yung po ang ibig sabihin nito na binubukulan ng gatas at pulot. Everybody shout, praise the Lord. Kaya po mga minama sa panahon po natin ngayon, yung ipinangako ng Diyos sa bawat isa sa atin, sa bawat mananampalataya na nagsisipaglingkod sa Kanya, yung langit ng pangako ng ating pinakamamahal na Panginoon, hindi po natin mailarawan po mga minama sa ating kaisipan na walang kasing ganda. Kaya yung ating iniisip po mga minama ng langit ang pangako ng Diyos, ang inaapakan po natin doon, brilyante at ginto, na walang napakagandang lugar. Ngunit yung ating pong isipan na inuunawa po mga sinasalita, higit pa roon. Everybody shout, praise the Lord. Walang kasing katulad. Napakaganda yung langit ang pangako ng Diyos sa bawat mananampalataya sa panahon po natin ngayon. Everybody shout, praise the Lord. Kaya kinakailangan sikapin ng bawat isa na tayo po
ay magtagumpay sa paglilingkod para makarating po tayo doon sa langit na pangako ng ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Everybody shout, praise the Lord! Kaya po mga minama, kung itatas po ninyo yung basa po dyan po mga minama, yung mga kasama ni Caleb, alam po nawalan sila ng pag-asa, nawalan sila ng pag-asa na pasukin po yung lupang pangako sapagkat para sa kanila, ang tingin nila sa kanilang sarili, para silang balang, maliliit po ang tingin nila sa kanilang sarili, hindi nila nalalaman na ang Diyos ay kasama nila. Ngunit si Caleb po mga minama na mayroong pananampalataya, kahit na ang kanya pong magiging kalaban doon ay napakalaki, mahusay sa pagkikipagdigma, umasa po si Caleb sa Diyos. Nagtiwala si Caleb sa ating pinakamahal na Panginoon. At ano po ang naging resulta? Si Caleb ay nakapasok doon sa lupang pangako doon sa Kanaan. Palakpakan po natin ang ating pinakamahal na Panginoon. Amen. Purihin po ang ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Kaya sa panahon po natin ngayon po mga minamahal, bilang mananampalataya, bilang pinili ng ating pinakamahal na Panginoon Hesus, paano lalakas ang ating pananampalataya sa Diyos upang tayo magtagumpay at makarating po tayo sa langit na pangako ng Diyos. Basahin po natin unang Tesalonica, Kapitulo 16 hanggang 18. Dito po sa unang Tesalonica, Kabanatang 5, ang mga talata ay 16 hanggang 18. Mga galak kayong lagi, magsipanalangin kayong walang patid. Sa lahat ng mga bagay ay magpasalamat kayo, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos kay Kristo tungkol sa inyo. Amen. Amen. Purihin po ang ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Sa una po nating namasa upang tayo magtagumpay sa paglilingkod, makarating po tayo sa langit. Unang-una po mga minamahal, tayo po ay mga galak. Sa papaanong paraan ang mga mananampalataya, mga galak? Paano pag may problema, dapat po ba magalak? Dapat lang, sapagkat ang ating pong Diyos sa pinaglilingkuran sa gawain ito, siya po ay totoong Diyos. Amen. Magalak ang bawat isa na tayo po ay narito sa tunay na balalagawain ng ating pinakamahal na Panginoon, na dito sa gawain ito, nilalakay pa ng prebat ebidensya ng ating Diyos sa pinaglilingkuran, buhay at makapangyarihan. Everybody shout, praise the Lord! Kaya narinig po natin sa mga patutuo kanina, nung sila po'y baguhan pa lang na naglilingkod sa ating pinakamahal na Panginoon, napakabigat ang kanilang problema. Ngunit kahit na napakabigat ang kanilang problema, alam nila na ang kanilang pong sinasampalataya ng Diyos, ang kanilang pong pinaniniwala ang Diyos, ang kanilang pong sinasambat, pinaglilingkod ng Diyos sa pamagitan ng gawain na ito, siya ay makapangyarihan sa lahat. Amen. Kaya po mga minama, kahit may problema ka, magagagat ka pa rin sapagkat ang Diyos ang nangako. Kapag ikaw ay sumunod sa kanyang banal na utos, kapag may problema ka, kayang-kayang lutasin ng ating pinakamahal na Panginoon. Ikaw ay magtatagumpay sa tulong ng ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Amen? Naranasan po natin po mga minamal yan. Bakit nagkakaroon po tayo minsan may problema? Ano po ba ang layunin ng Diyos? Para tayo po ay laging tumawag sa Kanya. Sa pamagitan ng problemang iyan, natututo po tayong manalangin, tumawag sa ating pinakamahal na Panginoon. Tayo po ay napapalapit sa Kanyang banal na presensya. Hindi niyo po ba naranasan nung tayo po ay nakakaranas ng problema? Mahal na Panginoon, lagi po tayo nagsusumamo, ang problema ko, lutasin mo, mahal na Panginoon. Hindi tayo binigo ng Diyos. Tayo pinagtagumpay. Bakit? Kumilos ang Diyos sa buhay po natin. Nagtagumpay po tayo. Bakit? Sapagkat mayroon po tayong tunay na pastor na nanalangin araw at gabi sa katauhan ng ating beloved na Honorable Pastor Willie Estrada Almeda, beloved Honorable Assistant Pastor Linas Almeda, sa kanila pong tuhod ng pananalangin, ang ating mga kahilingan sa Diyos ibinigay ng ating pinakamahal na Panginoon. Sampung paraan yan na tayo po ay laging nagtatagumpay sapagkat totoong Diyos na ating tinatawagan, Diyos na tumutugon ng panalangin. Palakpakan po natin ang ating pinakamahal na Panginoon. Dapat po tayong mga galak.
Kahit nasa kahirapan ka, ano po yung narinig po natin sa mga kapatiran po natin kanina? Kahit din sila po yung nasa kahirapan, hindi naging sagaba, hadlang para hindi sila lubos na sumunod sa ating pinakamahal na Panginoon. Bakit? Alam po nila sa kanila pong pagtitiwala, alam po nila sa kanila pong pananampalataya sa Diyos. Sila po ay pasasaganain ng ating pinakamahal na Panginoon. Pinatunayan ng Diyos yan sa bawat mananampalataya na sumunod sa kanyang banal na utos. Marami po tayong kapatiran, dati-rati po mga minamahal, hikahos ang kanilang buhay. Walang kapag-asa na sila po ay sumagana ang kanilang buhay. Ultimong bisikleta, wala sila. Ngunit sila po ay maglingkod sa Diyos, sumunod sa ating pinakamahal na Panginoon sa pananampalataya nila sa Diyos. Ngayon, pinasagana sila ng ating pinakamahal na Panginoon. Patunay na sila ay nagtagumpay. Bakit? Totoo ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Palakpakan po natin ang ating pinakamahal na Panginoon. Sa karamdaman, naranasan minsan sa mga mananampalataya, ngunit huwag kang matakot, huwag kang mangamba sapagat totoo ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Sa karamdaman, kapag ikaw ay nagtiwala lubos sa ating pinakamahal na Panginoon, kayang-kayang pagalingin ng Diyos. Amen. Marami sa atin dito na nasa baling ng karamdaman, wala ng pag-asa sa hospital, wala ng pag-asa sa gamot. Ngunit din sila po ay sumampalataya na ang Diyos ang magpapagaling sa kanila ngayon. Walang ginamit na gamot, pinagaling sila ng ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Sila po'y nagtagumpay sapagat sila po'y may pananampalataya sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Kaya malaki ang nagagawa na kapag ang isang Kristiyano mayroong pananampalataya, sinundan ang pagsunod, pagtalima sa utos ng Diyos, magaganap ang sinasabi sa banal na kasulatan na kakamtin po natin ang ating mga kahilingan. Palakpakan po natin ang ating pong pinakamahal na Panginoon Hesus. Amen. Pangalawa po mga minamahal, paano tayo lalakas at magtatagumpay sa paglilingkod? Magsipanalangin kayong walang patid. Kaya sa pagdalo po natin sa banal na gawain ng Diyos, dito po tayo lubos na nakakapanalangin sa ating pinakamahal na Panginoon. Amen. Kaya ang sinabi ng ating mahal na pastor, ang pagtuturo ng ating mahal na pastor, ang pangangaral ng ating mahal na pastor sa atin, tayong lahat ng mga pinili ng ating pinakamahal na Panginoon Hesus, huwag tayong magliban. Amen. Sapagat kapag ikaw ay nagliban, paliban-liban ka sa banal na gawain Diyos, katulad po na nagtatrabaho yan. Kapag palaabsin ka sa trabaho mo, pagdating ng sohoran, wala kang sasahurin. O may masasahod ka, kaunti lamang. Ganon din po sa paglilingkod sa Diyos, kapag palaabsin ka, hindi lalago ang pananampalataya po natin sa Diyos. Everybody shall praise the Lord. Kaya itinuro ng ating mahal na pastor na tayong lahat ng mga mananampalataya, pahalagahan po natin yung pagdalo. Dapat lagi po tayong dumadalo sa banal na gawain ng Diyos para magkaroon po tayo ng pananampalataya na nakalulugod sa harapan ng Diyos upang ating po mga kahilingan ay ating pong tatanggapin mula sa Kanya. Palakpakan po natin ang ating pinakamahal na Panginoon. Kaya ang tao nga naman, kahit Kristiyano na mayroong katwiran, Brad, ako naman ay nananalangin sa bahay. Tama! Hindi naman natin sinabing mali. Brad, bagamat hindi ako dumadalo sa bahay, nagpupuri naman ako. Tama! Wala tayong sinabing mali. Amen! Ngunit ang ating batayan rito po mga minama, ating sinusunod ang banal na kasulatan. Sa Hebreo 10:25 na wag po natin kaliligtaan ang pagtitipon ng mga banal. Sa bahay nakapagpupuri tayo, nakapagbabasa po tayo ng salita ng Diyos ng Biblia. Tayo po mga minama ay nakapagpupuri. Ano pa? Nanalangin sa mahal na Panginoon, ngunit hindi sapat iyon. Bakit? Kapag lumapit si Apo, katulad sa mga lola at lola, kapag lumapit si paboritong Apo, siyempre mahihinto yung pananalangin sa Diyos. Siyempre hindi naman pwedeng pabayaan pong Apo. Baka mapahamak, madisgrasya, o ano po man, masaktan. Amen. Kaya mahinto ang pananalangin. Ngunit kapag ikaw na Kristiyano, nasa banal na gawain ka ng Diyos, mula umpisa hanggang matapos, tayo po'y laging nakikipag-ugnayan na nalangin sa ating pinakamahal na Panginoon. Kaya pagdalo mo, nalulungkot ka dahil ang mga mahal mo sa buhay hindi pa save, hinikayat mo sila na sila po'y lumapit ang maglingkod, binabaliwala nila, nalulungkot ka kapag ikaw ay dumalaw. Ngunit pagkatapos sa banal na gawain ng Diyos, ang kalungkutan na yan, pag-uwi mo, papalitan ng kagalakan. Sapagkat ang banal na Espiritu ng Diyos naramdaman mo. Palakpakan po natin ang ating pinakamahal na experience po natin yan.
Amen. Kapag ikaw dumadalo, nagpupuri ka, taimtim, tao sa puso po mga minamay, inaawitan mo ang ating pinakamahal na Panginoon. Kapag may karamdaman ka, hindi mo na malayan, pinagaling na. Amen! Bakit totoo ang ating Diyos na pinaglilingkuran, sinasamba sa pamamagitan ng gawain nito? Palakpakan po natin ang ating pinakamahal na Panginoon. Kaya, sa pananalangin sa Diyos, tayo po ay magtatagumpay. Pangatlo, papaano lalakas at magtagumpay sa paglilingkod sa Diyos? Sa lahat ng bagay ay magpasalamat kayo, sapagat ito'y kalooban ng Diyos kay Kristo tungkol sa inyo. Kay nais ng ating pinakamahal na Panginoon, Jesus, sa bawat mananampalataya, bukang bibig po natin, pasasalamat sa Diyos. Mapasalamatan po tayo, hindi po yung puro reklamo. Amen. Sabi nga ng ina-upload ng mga netizen po natin, kapag ikaw may reklamo, pumunta ka sa barangay. Ngunit dito po mga minamahal, huwag po natin ugaliin na tayo po laging nagre-reklamo. Bakit? Sinabi ng banal na kasulatan, tayo po ay maging mapasalamatin para hindi tayo magkasala sa harapan ng Diyos upang tayo po magtagumpay sa paglilingkod po natin sa Kanya. Palakpakan po natin ang ating pinakamahal na Panginoon, at kapag tayo pinagtagumpay, makakarating po tayo sa lupang pangako ng Diyos doon sa langit at buhay na walang hanggan. Palakpakan po natin ang ating mabay na Diyos. Pangalawa po mga minamahal, paglakad sa pananampalataya upang magtagumpay. Susunod sa Diyos, Kanyang ibubuhos ang pagpapala sa ating mga anak, sa ating mga apo. Katulad po mga minamahal ni Josue. Basahin po natin, Josue Kapitulo 14, ang versikulo po 7 hanggang 13. Ito po ang sinasabi sa Aklat ni Josue, Kabanatang 14 at ang mga talata ay 7 hanggang 13. Ako'y may 40 taon nang ako'y suguin ni Moises na lingkod ng Panginoon mula sa Kades Barnea upang tiktikan ang lupain. At aking dinalhan ng sagot siya na gaya ng nasa aking puso. 8. Gayon may pinagpanglumo ng mga kapatid na kasama ko ang puso ng bayan. Ngunit, ako'y lubos na sumunod sa Panginoon kong Diyos. 9. At si Moises ay sumumpa ng araw na yaon na nagsasabi, tunay na ang lupain na tinutungan ng iyong paa ay magiging isang mana sa iyo at sa iyong mga anak magpakailanman. Sapagkat sumunod kang lubos sa Panginoon kong Diyos. At ngayon, narito, iningatan akong buhay ng Panginoon. Gaya ng kaniyang sinalita nitong 45 taon mula ng panahon na salitain ng Panginoon ang salitang ito kay Moses. Samantalang lumalakad ang Israel sa ilang. At ngayon, narito, sa araw na ito, ako'y may 85 taon na. 11. Gayon may malakas pa ako sa araw na ito na gaya ng araw na suguin ako ni Moises. Kung paano nga ang lakas ko noon ay gayon ang lakas ko ngayon sa pakikidigma at gayon din sa paglabas pumasok. 12. Ngayon nga'y ibigay mo sa akin ang lupaing maburol na ito na sinalita ng Panginoon ng araw na yaon. Sapagkat iyong nabalitaan ng araw na yaon kung paanong nariyan ang mga Anaseyo at mga bayang malalaki at nakukutaan. Marahil ay sa akin ng Panginoon at akin silang maitataboy na gaya ng sinalita ng Panginoon. 13. At binasbasan siya ni Josue at kaniyang ibinigay ang Hebron kay Caleb na anak ni Jepone na pinakaari niya. Amen. Amen, everybody. Siya, praise the Lord. Kung nasundan po natin ang mga talatang yan po mga minaman si Josue, nung inutusan siya ng ating pinakamahal na Panginoon Jesus, mula umpisa hanggang siya po'y tumanda po mga minaman, hindi nagbago ang kanyang lakas. Ibig sabihin po mga bakit hindi nagbago ang lakas ni Josue? Sapagat siya po ay lubos na sumunod na nampalataya sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus na ang Diyos ng kanya pong sinasampalatayan at pinaglilingkuran, siya ang magbibigay sa kanya ng tagumpay. Everybody shout, praise the Lord. At sa kanyang pong pagsunod, pagtaliman sa banal na utos ng ating pinakamahal na Panginoon, maging ang kanya pong mga anak, mga apo,
Sila po'y pag-iingatan ng ating pinakamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Ganun din po tayo. Tayong lahat ng mga mananampalataya nagsisipaglingkod sa ating pinakamahal na Panginoon. Kung tayo pong lahat, sisikapin po natin na sumunod sa banal na utos ng ating pinakamahal na Panginoon sa mananatili. Ang banal na presensya ng ating pinakamahal na Panginoon laging sumasa atin, tayo po'y magtatagumpay. At sa ating patuloy na paglilingkod, kahit tumanda man tayo, magkaroon po tayo anak, apo, sa patuloy po natin, pananatili po natin na sumusunod sa ating pinakamahal na Panginoon, maging sila, pagpapalain sila ng ating pinakamahal na Panginoon. Magiging daan po tayo, parang ating mga anak, mga apo, sa mga kapatiran po natin, may mga apo na, sa mga kapatiran po natin, ang kanilang mga unsaved loved ones, di ba saved? Patuloy lamang po kayo maglingkod, darating at darating araw, sila po ay kakahabagan din ng ating pinakamahal na Panginoon. Hihipuin ng Diyos ang kanilang puso para maunawaan po nila ang kahalagaan ng kaligtasan. Sila po'y maglingkod rin sa ating pinakamahal na Panginoon para sila man din ay makarating sa lupang pangako na itinuro ng Diyos sa atin doon sa langit at buhay na walang hanggan. Everybody shout, praise the Lord! Amen. Kaya tayo po mga minamahal, tuloy-tuloy lang. Hanggang tayo po mga minamahal, kunin ang ating pinakamahal na Panginoon hanggang sa muling pagparito ng Diyos, sama-sama po tayo umakyat doon sa Kanyang kaharian. Amen. Yung mga unsaved loved ones po natin, kung hindi pa nakakilala, patuloy lamang po tayo. Darating araw, magugulat na lang po tayo. Sila po ay kakahabagan ng ating pinakamahal na Panginoong Jesus. Katulad po ngayon po abang lingkod, na save po ako 1995 sa pananatili kong pong paglingkod sa ating pinakamahal na Panginoong Jesus. May konting sakripisyo. Alam po niyo, umabot po ako ng 25 years po mga kami sa paglilingkod. Doon tinawag ang aking mahal na kapatid na babae, bunso. Ngayon, mainit po siya naglilingkod. Maging ang kanya po mga anak, nakakilala na rin sa ating pinakamahal na Panginoon. Sabi ko po, totoo ang Diyos na aking nakilala at pinaglilingkuran. Totoo ang Diyos na ating po nakilala at sinasampalatayan, pinaglilingkuran sa gawain ito. Kapag tayo pinatili, sumunod sa ipinag-uutos ng ating pinakamahal na Panginoon, lubos po tayong pagpapalain. Palakpakan po natin ang ating mabay na Diyos. Kaya po mga minama, yung pagtanim, ang pagsunod po natin sa Diyos po mga minama, dapat tuloy-tuloy. Para tuloy-tuloy din yung pagpapalang ibibigay sa atin ng ating pinakamahal na Panginoon. Siyempre kapag huminto ka na sumunod sa kalooban ng Diyos, hihinto rin yung pagpapalang ipinangako ng Diyos sa atin. Everybody shout, praise the Lord. Nais po tayong pagpalain ng Diyos na tuloy-tuloy. Patuloy po tayong maglingkod na lubusan sa ating pinakamahal na Panginoon. Huwag po natin bilangin yung ating nagagawang paglilingkod. Katulad po ni Apostol Pablo, hindi niya tinitingnan yung mga bagay na nagawa po niya, bagkus nagtutumulin po siya, bagkus gumagawa po siya sa abot na makakaya po niya sa harapan ng ating pinakamahal na Panginoon. Dapat ganun po tayo. Amen. Kahit napakaraming taon na ang binilang mo sa paglilingkod, patuloy ka lang hanggang tayo makarating sa langit na pangako ng ating pinakamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating napakabay na Diyos. Everybody shout, praise the Lord. Sa pagsunod, mayroong pagpapala. Yan po ay pinangaral din po ni Apostol Pablo sa mananampalataya sa lugar ng Filipos 2:12. Ang ibig sabihin sa talatang iyan, may makakita at walang makakita na nanatili ang pagsunod mo sa kalooban ng Diyos. Amen. Hindi po yung may makakita sa iyo, mainit ka na sumusunod sa kalooban ng Diyos. Kapag wala na, hindi ka na sumusunod sa kalooban ng Diyos. Kailanman, hindi po natin madadaya ang ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Amen. Kaya po mga mina, kapag ikaw ay tapat kang sumusunod sa katwiran at kalooban Diyos, may pananampalataya ka sa ating pinakamahal na Panginoon, malungkot ka kapag hindi ka sumunod sa kalooban ng Diyos. Amen. Malungkot ka, syempre, kapag hindi mo na isagawa ang kalooban ng Diyos, hindi ka nakadalo ng araw ng Wednesday, malungkot ka. Sapagkat ang kasiyahan ng mga tunay na Kristiyano, tunay na mga anak ng Diyos, ang pagdalo sa banal na gawain ng Diyos. Araw po ng Friday overnight, kapag hindi ka nakadalo, malungkot ka dahil hindi ka nakadalo sa banal na gawain ng Diyos. Ngunit kapag ikaw ay dumalo ng araw ng Wednesday, Friday overnight, Sunday service, galak na galak ang puso mo. Amen. Umaapaw na kasiyan, kagalakan ang iyong nararamdaman. Dulot po yan na banal na presensya ng ating pinakamahal na Panginoon. Nag-uumapaw na kasiyan, kagalakan ang ating pong naranasan dahil totoo ang ating Diyos sa pinaglilingkuran. Kapag ikaw ay tumalima, sumunod na lubos sa kalooban ng ating pinakamahal na Panginoon,
lubos kang pagpapalain ng ating dakilang Diyos sa buhay. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Pangatlo po mga minamahal, paglakad sa pananampalataya upang magtagumpay habang sumusunod, patuloy tayong palalakasin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Awit 92 verse 12 hanggang 15. Dito po sa mga awit, Kabanata 92, ang talata po ay 12 hanggang 15. Dito po sa 12. Ang matuwid ay giginhawa na parang puno ng palma. Siya'y tutubo na parang sedro sa Libano. Sila'y nangatatag sa bahay ng Panginoon. Sila'y giginhawa sa mga looban ng aming Diyos. Sila'y mga bubunga sa katandaan. Sila'y mapupuspos ng katas at kasariwaan upang ipakilala na ang Panginoon ay matuwid. Siya'y aking malaking bato at walang kalikuan sa Kanya. Amen. Amen. Praise the Lord. Kaya sa paglilingkod ng mga mananampalataya sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus, ikaw po mga minakapag nananatili ka sa pagtalima, pagsunod mo sa inuutos ng ating pinakamahal na Panginoon, tatatag ang pananampalataya mo sa Diyos. Kapag tumatag ang pananampalataya mo sa Diyos, kasunod naman yan, giginhawa ang buhay mo. Amen. Giginhawa ang buhay mo. Katulad po natin dati-dati nung araw, kapag tayo po may sakit at karamdaman, tumatakbo pa tayo sa hospital, nagpapagamot, ngunit nung tayo po nakakilala na, kapag may naramdaman ka sa physical na katawan mo sa pamamagitan ng pagsisisid pananalangin, sa unat dalangin ng ating mahal na pastor, pinapagaling ng Diyos ang ating karamdaman. Everybody shout, praise the Lord. Kaya ibig sabihin po mga minamahal, kapag ikaw ay bumibilang ng napakaraming taon na, lalo kang kinasasabikan mo yung maglingkod sa ating pinakamahal na Panginoon. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Parang konti lang po mga minama yung tumatagal na sabik po silang maglingkod sa mahal na Panginoon. Amen. Dapat kapag tayo po'y tumatagal na sa paglilingkod, lalo po tayong napapalapit sa mahal na Panginoon. Kapag tayo po'y tumatagal na sa paglilingkod sa ating pinakamahal na Panginoon, sabik na sabik po tayong maglingkod sa Kanya. Hindi pa nag-uumpisa yung pala na gawain Diyos, narito na po tayo. Everybody shall praise the Lord. Amen. Kapag maaga kang dumalo, maaga din pong tatanggapin mo yung pagpapala mula sa mahal na Panginoon. Amen. Naalala ko tuloy yung kapatiran po natin sa dako ng Isabela. Na kung saan yung kapatiran po natin ito, talagang yung araw po ng Wednesday, araw po ng Friday, hindi niya magawang dumalo. Dahil siya po nag-aalaga po ng itik. Yung kapatiran po natin ito talagang gusto niya maglingkod sa mahal na Panginoon. Ngunit sa kadahilanan, yung kanya pong alagang itik tuwing araw Wednesday, kapag hindi niya mapakain, magkakasakit, mamamatay. Malaking kalugihan sa kanyang hanap buhay. Araw po na Friday overnight po mga mina, talagang hindi niya magawa talagang dumalo. Dahil uso pa naman magnanakaw kahit saan lugar dahil sa kahirapan ng buhay na gagawa ng maraming mga tao na kunin yung hindi nila pag-aari. Yung kapatiran po natin, dala ng sobrang pag-iingat po niya sa kanyang mga alagang iting, hindi na po siya dumadalo ng Friday overnight. Kaya ang ginagawa niya po mga mina, araw po ng linggo, kapag araw ng linggo, dumadalo po siya. At kapag dumadalo po ng araw ng linggo, hindi po maaga dahil inuuna po yung kanyang alagang itik. Kay tanghali na dumalo. Kapag dumalo po mga minamahal, imbis na dahil tanghali na puno na sa harapan, nasa likuran siya. At ganun po ang kanya pong attitude sa paglilingkod po mga minama. Yung pagdalo parang sa kanya, sapat na po yung isang beses na dumalo, late pa. At alam po ninyo po mga minamahal, talaga ang Diyos ay mabait. Kahit ang kanyang anak, nagkukulang, naroon pa rin yung ipinapaalala ng mahal na Panginoon, nangusap ang mahal na Panginoon sa kanya, sa kanyang mga mahal na anak. Iisang araw po mga minama, siya po ay nanaginip ng rapture. Nung siya nag-rapture po mga naiwan po siya. Ngayon, nagreklamo po siya sa mahal na Panginoon. Panginoon, sabi po niya, mahal na Panginoon, bakit ako naiwan? Ako naman ay dumadalo. Ako naman ay nagpupuri. Ako naman ay nakikinig na yung banang mong salita. Naiwan ako sa rapture. Sinilita ng Panginoon sa kanyang ating pinakamahal na Panginoon, anak, kainiwan kita sa rapture dahil yung alaga mong itik, walang magpapakain sa kanya. Everybody shall praise the Lord. Kaya sabi niyo po mga minamahalan po ninyo, doon niya napag-isip, napagtanto yung kahalagahan ng pagdalo sa banal na gawain ng Diyos. Alam po ninyo, dahil mabait ang Diyos,
Sapagat mayroon pong karunungan na ibinigay sa atin ng ating pinakamahal na po yun, inaalala po niya kung saan po siya nagkulang, nagkamali, nagkasala, bakit naiwan po siya sa rapture. Alam po ninyo, nalaman po niya ang kanyang pagkukulang sa hindi niya pagtupad ng kanyang tungkulin sa pagdalo sa banal na gawain ng Diyos. Linggo, Sunday service po mga mina, late pa. Binago niyo po mga minamahal, araw po ng Wednesday, kumuha siya ng tao na magbabantay sa kanyang itik para mapalangalagaan. Hindi ba nagbabayad siya, nag-uupa po siya, mahalaga, makadalo siya sa banal na gawain ng Diyos. Friday overnight, ang ginawa niyo po mga ganun uli, hindi baling magbayad po siya sa mga tao po mga minama, mga ilang tao, 2 tao, 3. Hindi baling mag-upa siya, basta't mahalaga, hindi niya mapabayaan ang pagtupad niya sa utos ng ating pinakamahal na Panginoon. Siyempre, araw po ng linggo, hindi na po siya nalilate. Dahil hindi na po siya nalilate, laging nasa unahan. Palakpakan po natin ang ating mabait na Diyos. Ano pong aral po ron? Pinahalagahan po niya yung pagdalo sa banal na gawain ng Diyos. Nagkaroon po siya ng pananampalataya na masunod 100% ang banal na kalooban ng Diyos nang sa ganon hindi po siya maiwan sa rapture. Tandaan po natin ang rapture, mabilis pa sa segundo, sabi nila. Pagpikit mo, pagdilat mo, doon na tayo sa alapaap. Everybody shout, praise the Lord! Kaya ang pagdakit ng mga banal o ang rapture po mga minamahal, dumarating ang ating pinakamahal na Jesus sa oras na hindi po natin inaasahan. Ngayon po mga minamahal, tapos na ang pandemya, ngayon para sa ating parang, ano lang po mga minsan malayo na po tayong pumunta kung saan-saan, marami po na po tayong pumasyal kung saan-saan. Minsan yung paglilingkod po natin sa Diyos na pababayaan po natin. Yung pagdalo sa banal na gawain po natin sa Diyos na pababayaan po natin. Unti-unting nababawasan yung pananampalataya po natin sa ating pinakamahal na Panginoon. Huwag po natin hayaan ang ating pananampalataya. Yan po ay pabawas ng pabawas. Dapat padagdag ng padagdag hanggang maabot po natin yung 100% pananampalataya. Pananampalataya na kalulugod sa pananampalataya ng ating pinakamahal na Panginoon para makarating po tayo sa langit. Everybody shout praise. Lagi po natin sinasabi po ito dahil tayo po ay naglilingkod na sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Lubusan na po natin yung paglilingkod sa Kanya. Hindi po natin sinasabi na pabayaan po natin yung iyong pong hanap buhay. Hindi. Sa panahon ng hanap buhay, magtatrabaho po kayo sa panahon ng pananambahan. Narito po kayo para pasalamatan po ninyo ang ating pinakamahal na Panginoon. Amen. Everybody shout praise the Lord. Brad, malaking pangangailangan po namin sa tahanan, malaking bayarin. Tandaan po natin, Mateo 6:33. Kapag inuna po natin ang katwiran at kalooban ng Diyos, pagpapalain po tayo, ibibigay ng Diyos yung ating mga pangangailangan. Napaka-imposible naman. Sa Diyos ay walang imposible. Lahat ay kayang ibigay sa iyo. Kung matapat mong tatalimahin, susundin ang kanyang banal na kalooban. Palakpakan po natin ang ating pinakamahal na Panginoon. Kaya po mga minamahal, napakahalaga na tayo po ay palagi po tayong sumusunod sa ating pinakamahal na Panginoon para yung ating pananampalataya sa Diyos, ito po ay tatatag, lalakas, titibay. Dito sa banal na kasulatan, si Dimas, sino po nakakilala kay Dimas? Everybody shout praise the Lord. Kunti lang po yung nakakilala kay Dimas. Si Dimas, siya po ay lingkod ng ating pinakamahal na Panginoon. Siya po ay sumasamba at naglilingkod sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Bakit dumating sa buhay po niya, nawalan po siya ng pananampalataya? Ano ang dahilan? Bakit si Dimas nanlamig sa paglilingkod, nawalan po siya ng pananampalataya? Ano ang dahilan? Inibig niya ang sanglibutan. Inibig niya ang mga matinee na bagay, naging daan para siya po ay mapalayo sa presensya ng ating pinakamahal na Panginoon. Kaya minsan dumarating po yan sa mga mananampalataya, may mga Kristiyano, konti lamang po ito, katulad po siya ni Dimas. Sino-sino po ito, yung mga Kristiyanong ito? Di masyadong nagpupuri. Di masyadong nakikinig ng salita ng Diyos. Di masyadong dumadalo sa banal na gawain ng Diyos. Everybody shout praise the Lord. Tayo lahat na naririto, gusto po natin makarating sa langit. Huwag po natin tularan si Dimas sapagkat siya po ay napalayo sa ating pinakamahal na pinawalan po siya ng pananampalataya. Inibig niya yung mga bagay na nakikita kaysa inibigin yung kalooban ng ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Tayong lahat na naririto, inibig po natin na maglingkod sa Diyos. Bagamat may mga kinakaharap po natin sa buhay,
Hindi po natin pinababayaan yung pagdalo po natin sa banal na gawain ng Diyos. Bakit? Dito po tayo nagkakaroon ng pananampalataya. Dito titibay ang ating pananampalataya. Dito lalakas ang ating pananampalataya. Dito natin malubos ang 100% pananampalataya na hiningi ng Diyos sa bawat isa sa atin. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Napakabilis ang oras. Patuloy na po tayo po mga minamahal. Dito na po tayo sa kasunod na talata, paglakad sa pananampalataya upang magtagumpay, manatiling sumunod, may langit. Unang Korinto 15 at ang versikulo po ay 58. Huling talata na po tayo. 57. Ito po ang sinasabi sa mga taga-Korinto. Unang mga taga-Korinto 15:57. Amen. Datapat salamat sa Diyos na nagbibigay sa atin ng pagtatagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Kaya ang nagbibigay ng pagtatagumpay sa bawat mananampalataya, walang dili, di ba, kundi ang ating there is Jesus, ang ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Na kung walang ating pinakamahal na Panginoon sa ating buhay, hindi po natin maisasagawa ang katuwiran at kalooban ng ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Kung wala ang mabait na Diyos sa ating buhay, hindi po tayo makasusunod sa katuwiran at kalooban ng ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Kaya ayon po sa ating nabasa, ang ating pinakamahal na Panginoon Jesus, siya po ang pumapatnubay sa bawat mananampalataya, nagtitiwala, sumusunod sa kanyang ipinag-uutos, nang sa ganon sila po ay lalakas, titibay, magtagumpay hanggang marating po nila yung langit na pangako niya sa bawat isa sa atin. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating pinakamahal na Panginoon Jesus, katulad po ni Job. Dumating sa buhay ni Job yung tinatawag na pagsubok sa buhay po niya. Ngunit dumating yung pagsubok sa buhay ni Job po mga minama, alam po ninyo ang kanyang ginawa. Siya po'y lubusan nagtiwala, lubusan po siyang umasa sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Ngunit yung kanyang mahal na asawa ni Job, nawalan po siya ng pananampalataya. Ang sabi po ng asawa ni Job, Job, itakwil mo na ang Diyos mo nang sa ganun mamatay ka na, sapagkat awang-awa yung asawa ni Job sa kanyang kalagayan po mga minamal, mula ulo hanggang dalampakan, bukol po mga minasugat. Kaya nais ng kanyang asawa ni Job, mamatay na si Job po mga minamal, ngunit ang ginawa ni Job, siya po ay lubos na nagtiwala, lubos na nanampalataya na ang Diyos ang magpapagaling sa kanya. Palakpakan po natin ang ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Dapat ganun po tayo po mga minamahal. Huwag po tayong mawala ng pag-asa kapag dumating sa buhay po natin na may pagsubok po mga minamahal. Basta tayo po ay manatili na sumusunod sa kalooban ng ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Sapagkat kapag ikaw ay sa unang pagsubok po mga minamahal, hindi ka nagtagumpay, narin palagi ang kaaway ng Diyos po mga binabantayan po tayo. Kaya kinakailangan tayo po mga minamahal, sikapin po natin laging na isasagawa ang banal na kalooban ng ating pinakamahal na Panginoon. Huwag po tayong magpabaya. Sapagkat sa panahon po natin ngayon, ng konting panahon na lamang, ang cashless society po mga minamahal laganap na sa iba't ibang dako. Sa dako ng India, na kung saan po mga minamahal dumating yung sugat po mga minamahal sa mga tao, ito po ay lumaganap po mga minamahal, nagkaroon na po ng lockdown. Ibig sabihin, yan po, gusto po nilang ma-resolve po mga minamahal yung sakit na yan. At yan po mga minamahal, naging daan para yung mga tao, sila po mga hindi sila malaya pumunta kung saan-saan. Ibig sabihin po mga dumarating mga bagay na iyan, palatandaan na papalapit ng papalapit na sa huling-muling pagparito ng ating dakilang Diyos sa buhay. Maliwanag pa sa sikat ng araw na sa panahon po natin ngayon po mga minamahal ay konting panahon na lamang yung ating gugugulin sa paglingkod. Konting panahon na lamang ating pong pagtitiis, sakripisyo at papaglilingkod. Malapit na po tayo po mga minamahal makarating sa langit na pangako ng ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Kaya po mga minamahal, kung papaano po yung mga naunang mananampalataya katulad po ni Josue at si Caleb, nakarating sa lupang pangako ni tinuro ng Diyos sa kanila sapagkat sila po'y nagtagumpay sa kanila pong mga kaaway. Ganon din po tayo. Paano magtagumpay ang Kristiyano sa panahon po natin ngayon? Laging sumunod sa banal na kalooban ng ating pinakamahal na Panginoon Jesus sapagkat sinalita na po ng ating pinakamahal na Panginoon Jesus sa atin. 2,000 nakakaraan
Juan 16 at ang bersikulo po ay 33, kung papaano pong ating mabay na Diyos na pagtagumpay niya ang sanlibutan, lahat ng sumasampalatay at naniniwala, naglilingkod sa Kanya, sila rin ay magtatagumpay. Tayo po yun, sapagat ang banal na Espiritu Santo ng ating pinakamahal na Jesus ay nasa atin. Yun po ang tutulong papatnubay sa atin upang tayo po ay may sagawa po natin na banal na kalooban ng ating pinakamahal na Panginoon, upang tayo po magtagumpay hanggang marating po natin yung langit na pangako ng ating pinakamahal na Panginoong Hesu Kristo. Palagpakan po natin ang ating mabay na Diyos. Tayo pong lahat ay tumayo. Papurihan po natin ang ating pong pinakamahal na Panginoong Jesus sa pamagitan ng awitin ito. Lakas, walang ibang nagbibigay sa atin ng lakas, kundi ang ating pinakamahal na Panginoong Jesus. Praise the Lord, mga minamahal. Papurihan po natin ang ating mabay na Diyos. Ikaw ang lakas sa akin. Masaya ako sa aking tungkulin. Dumating man ang pagsubok, walang makapaghihiwalay, walang makapagpantay sa pag-ibig. Ikaw ang lakas sa akin, Panginoon. Ikaw ang lakas sa akin. Masaya ko sa aking tungkulin. Dumating man ang pagsubok, walang makapaghihiwalay. Hallelujah! Walang makapapantay sa iyong pag-ibig. Hallelujah! Hallelujah! Gaano man kalayo ang langit, pag-ibig mo'y para sa lahat. Luluhod kami sa paanan mo, sasamba, hallelujah, hallelujah, sa iyo, Diyos. Gaano man kalayo ang langit, pag-ibig mo'y para sa lahat. Ikaw ang aming Diyos. Ikaw ang aming lakas at tagapagligtas. Ulitin po natin, hallelujah. Ikaw ang lakas sa akin. Masaya ako sa aking tungkulin. Mga minamahal, tayong lahat ng mga mananampalataya, walang ibang ating lakas, walang ating ibang sandigan, kundi ang ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Sa ating mundong ginagalawan, maraming paraan na ginagawa ng kaaway upang ang mga mananampalataya nagsisipaglingkod sa Kanya. Manlaming, panghina, paglupaypay. Ngunit tayong lahat ng mga mananampalataya nananampalataya at umaasa sa Kanya. Lagi po tayong tumatawag na nanalangin sa Kanya na tayo po'y patuloy na gabayan, patnubay upang tayo po'y magtagumpay. Hallelujah! Hallelujah! Praise the Lord!
Mga minamahal, sama-sama po natin siyang papurihan sa mga oras na ito. Kasama po natin ang ating pinakamahal na Panginoon. Totoo, ating Diyos ay pinaglilingkuran. Hallelujah, praise the Lord. Purihin ka aming pinakamahal na Panginoon. Salamat sa kalakasan, katatagan na patuloy mo'y pinagkakalob sa bawat isa sa amin. Hindi po namin magawa maglingkod na ganito kung wala ka sa buhay po namin, O Diyos. Ngunit kami nagpapasalamat sa iyo sapagkat totoo kang Diyos ay pinaglingkuran. Hindi ka nagpapabaya sa iyong mga minamahal mong anak. Salamat sa iyo, aming pinakamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, praise the Lord, praise the Lord. Papurihin po natin siya mga minamahal. Hallelujah. Kalayo ang langit, pag-ibig mo'y para sa lahat. Luluhod kami sa paanan mo, sasamba sa iyo, Diyos. Gaano man kalayo ang langit, pag-ibig mo'y para sa lahat. Ikaw ang aming Diyos. Ikaw ang aming lakas at tagapagligtas. Ikaw ang aming Diyos. Ikaw ang aming lakas at tagapagligtas. Hallelujah, praise the Lord, praise the Lord. Mga minamahal, bago po tayo manalangin sa ating mga kailingan sa Kanya, mga pangangailangan para sa kapakanan ng ating mga minamahal na baguhan sa oras na ito, sa araw na ito, na dumalo sa banal na gawain ng Diyos sa pamamagitan ng gawain nito. Kayo po'y tunay na pinagpala sapagat nasumpungan po niyo ang totoong banal na gawain ng ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Ang gawain na ito, gawain mismo ng ating Dearest Jesus. Siya po ang tumatawag sa mga tao para maglingkod sa Kanya. Sabi po ng Juan 15:16, ako hindi ninyo hinirang, ngunit kayo hinirang ko. Ibig sabihin sa mga baguhan sa oras na ito, narin po ka ngayon, mismo ang Diyos tinawag po kayo, pinili po kayo para maglingkod sa Kanya, nang sa ganun makamtan po ninyo ang Kanyang pangako, langit at buhay na walang hanggan. Kaya para kayo po'y mapabilang sa Kanya po mga tunay na anak, tagapagmana ng langit at buhay na walang hanggan, may apat na reglamento ng kaligtasan na dapat po ninyong isagawa. Yung tatlo, isasagawa po ninyong apang-apat. Diyos na po ang magsasagawa niyan. Kaysa mga minamahal po nating kababayan na nawalan sa umaantabay sa gawain nito, narin po kayo sa tahanan, sumunod po kayo sa akin po nga sasambit na panalangin at pagtanggap mamaya. Number 1 na ating isasagawa sa mga baguhan, pananampalataya. Amen. Walang ibang dapat po natin sampalatayanan, paglingkuran, sambahin, kundi mismo ang Diyos, ang ating Dearest Jesus, sapagkat siya lamang po ang magbibigay ng kaligtasan sa bawat isa sa atin. Walang ibang sampalatayan po natin, kundi ang ating Dearest Jesus. Number 2, pagsisisi. Bakit kinakailangan magsisi? Sapagkat sabi ng banal na kasulatan, Roma 3:10, walang matuwid, walang kahit isa. Roma 3:23, at hindi nangakaabot sa kalawalatian ng Diyos. Ano po yung pagsisisi? Ito po yung makadiyos ng pagsisisi. Matapos mong tanggapin ng Diyos bilang sariling tagapagligtas, tatalikuran mo ng paggawa ng kasalanan, sapagkat nasulat, Roma 6:23, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, datapwat ang kaloob na walang bayad ng Diyos ay buhay na walang hanggan. Kanino? Kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Amen. Pangatlo po na inyo pong isasagawa, bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Gawa 2:38, magagsisi kayo at magpabautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesus Kristo. Sa anong paraan? Sa ikapagpapatawad ng inyong kasalanan. Kayo po mamaya, wag po kayo uuwi na hindi kayo mabautismuhan. Ilulubog kayo sa tubig. Pag ahon po ninyo, isa na po kayong bagong nilalang tagapagmana ng langit na pangako ng Diyos. Pang-apat, Diyos na po ang magsasagawa niyan, bautismo sa Espiritu Santo. Nasulat, Roma 8:9,
ang sino mang walang Espiritu ng Diyos, ang sino mang walang Espiritu ni Kristo, siya hindi sa Kanya. Roma 8:14, ang pinapatubayan ng Banal na Espiritu Santo ng ating pinakamahal na Panginoon Jesus, sila lamang ang mga tunay na anak ng Diyos. Kaya wag po kayong hihinto sa pagdalo, sa patuloy pong pagdalo sa banal na gawain ng Diyos, makakamtan po ninyo yung kapuspusan ng Banal na Espiritu Santo, pagpapatunay na kayo tunay na anak ng Diyos, tagapagmana ng langit at buhay na walang hanggan. Kaya sa mga oras na ito, sa mga kababayan po natin na sumusubaybay sa gawain na ito, nasa inyong mga tahanan, nanonood po kayo, itaas po ninyo po mga kamay. Sa mga baguhan na naririto, itaas po ninyo po dalawang kamay. Sumunod po kayo sa aking pong sasaimbitlain na panalangin at pagtanggap sa ating dakilang Diyos na buhay. Sabihin po ninyo, Opo, dakilang Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan ni Jesus, narito po ako, isang taong makasalanan, nagpapakumbaba, nagsisisi po ako sa lahat ng aking nagawang kasalanan. Patawarin po ninyo ako. Tinatanggap kita bilang Panginoon, Diyos at Hari ng aking buhay. 10 ng aking pamilya, iligtas mo. Sa pangalan ni Jesus na aking tinanggap, sabihin po ninyo, Amen. Amen, mga minamahal, ipanalangin po natin ang mga baguhan na tumanggap sa araw na ito, maging sa mga kababayan po natin na nanonood sa oras na ito, ipanalangin po natin sila. Opo, dakilang Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan na po aming pinakamahal na Panginoon Jesus, sa unat dalay po malapastor, narito po mga kaluluwa na tumanggap sa ipumbalal mong pangalan, maging sa mga kababayan po namin na nanonood sa mga oras na ito na tumanggap sa ipumbalal mong pangalan, kung paano mo kayo pinagpala, ganun din po sa kanila. Tulungan mo sila na maglingkod, tulungan mo sila na magbago, gawin mo silang tunay na Kristiyano sa isip, sa gawa at katotohanan, tagapagmana ng langit at buhay na walang hanggan. Isulat mo pong malinaw ang kanilang mga pangalan dyan sa aklat ng buhay sa kalangitan. 10 ng kanilang pong pamilya, iligtas mo. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Amen. Purihin po ang ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Sa mga baguhan, huwag po kayong uuwi na hindi kayo mabautismuhan. Sa mga kababayan po natin tumanggap sa araw na ito sa kanilang telebisyon, huwag po kayo, magnasa po kayo na dumalo sa banal na gawain ng Diyos sa pamagitan ng gawain na ito ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Saan man dako po mga minaman na lugar, mayroon na pong banal na gawain ng ating pinakamahal na Panginoon. Kung saan po kayo malapit, doon kayo dadalo para lubos po ninyo tanggapin ang pagkapalang mula sa ating pinakamahal na Panginoon. Makabalik na po kayo sa inupuan. Tayo na lahat po mga minamahal, ay sama-sama na po tayong mananalangin sa ating po mga kailingan sa ating babae na Diyos, at pagkatapos po tayong makapanalangin, dadako po tayo sa ating pangangailangan. Kung tayo po may taglay na karamdaman sa oras na ito, kanang kamay sa ating ulo, kaliwang kamay sa parte ng ating katawan, may karamdaman, isipin po natin na kamay ng ating mga pastor nakapatong sa ating mga ulo. Kung tayo po ay may mabigat na problema, dalawang kamay nakataas, sabayin po natin yan sa makapangyarihan pangalan ni Jesus. Tayo pong lahat ay manalangin sa oras na ito. Opo, dakilang Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan na po aming pinakamahal na Panginoon Jesus, kami daw sa puso nagpupuri, nagpapasalamat sa iyo, aming pinakamahal na Panginoon. Bumilang na po kami ng napakaraming taon na nanatili kami nagtagumpay sapagat nariyan ka, tinulungan mo kami, ginabayan mo kami. Mahal na Panginoon, kung kahit hanggang sa mga oras na ito, kami po yung nagtagumpay laban sa lahat ng mga kaaway. Salamat sa iyo, aming pinakamahal na Panginoon. Nakilala ka namin na tunay kang Diyos, buhay kang Diyos na aming pinaglilingkuran. Salamat sa iyo, aming pinakamahal na Panginoon Jesus. Narito po kami, sama-sama na nagpapakumbaba, nagsisisi sa lahat ng ay managawang kasalanan. Patawarin mo kami, mahal na Panginoon. Sama-sama po namin idinadalangin ang aming pong beloved Pastor Wildy Estrada Almeda. Mahabang buhay at kalakasan ng patuloy may pagkaloob. 10 na kanila po mga minamalalang mga apo nila, mga labons at mga manganugan ng ay po mga pastor. Pagpalain mo sila sa lahat ng mga kapatiran sa oras na ito. May mga taglay na problema, lutasin mo. May mga taglay na karamdaman, pagalingin mo. Sa mananghihina, palakasin mo. Panghawakan ng bawat isa. Ihanda mo kami sa ipong nalalapit mong pagbabaligay mo kami nga mananagumpay na Kristiyano. Pagpalain mo kami lahat. Dagdagan mo ang bilang ng mananampalatay sa iba't ibang dako na ipumbalan mong gawain. Pagpalain mo kami lahat, O Diyos. Sa unat dalay po malapastor, inaangkin na po namin ang tagumpay, katugunan ng ay po mga panalangin sa matamis at mga pangyarihan pangalan ni Jesus. Lahat po magsabing Amen.
Amen. At sa iyo pong makapangyarihan pangalan, aming pong sinasaway lahat ng uri ng masakit at karamdaman magmula ulo hanggang dalampakan sa lahat ng ay puminaman ng mga kapatiran, tibisma, diabetes, pagkaparalitiko, panglulupaypay, panghina, magawa ng kaaway, hadlang sa pagpapala sa ipong mga minamahal mong anak ay command you cast out. In the name of the rest, Jesus, complete healing, be strong, be blessed, abundant blessing. In the name of the rest, Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Amen. Mga minamahal, bilang pagtatagumpay, ang ating mga kahilingan ay nasa atin na. Tayo pong lahat ay tumayo. Sama-sama tayong magpasalamat sa Diyos. Tayo po'y lulukso ng 3 beses sabay sigaw ng Hallelujah, praise the Lord. Sabay-sabay po tayo. Jump 3 times. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Dito po natapos ang pag-aaral ng kanyang banal na salita. Pagpalain po tayo lahat ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At tayo po ay magpapatuloy na. Akin na po ibinibigay ang pong pagkakataon sa ating beloved co-worker, ating beloved brother Anthony Dizon. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Ating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Everybody shout, praise the Lord. Gabi po sa ating beloved preacher, Romeo Jose, sa mga banal na salita, mga minamahal, ating napakinggan at napag-aralan sa hapong ito. Nawa ito ay tumimo, mga minamahal, sa ating mga puso at kaisipan, mga minamahal. Bago tayo mga minamahal tumungo sa ating mga announcement, tayo mga minamahal ay kukuha mga minamahal ng mga special pledges, yung ating mga vows, mga minamahal. Kung tayo po mga minamahal ay kinakausap ng ating pinakamamahal na tayo ay magbigay, mga minamahal, wag mong baliwalain yan, mga minamahal. Yung Holy Spirit, mga minamahal, ang nagdidikta sa iyo, mga minamahal, upang ikaw ay lalong mas pagpalain po ng ating pinakamamahal na Jesus. Tayo po ay magkais sa mga minamahal ating sama-samang upang matapos po mga minamahal ang ating bahay sambahan sa dako ng Barangay Sagin dito sa San Fernando. Mga minamahal, narito po ang mananalangin sa aking beloved co-worker, mga minamahal, sa ating beloved brother Randy Ikban. At ito po ay babasbasan po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Praise the Lord. May mahal tayo pinadalangin sa ating pinamahal pa Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Ubadakira magkapalan ng mga Diyos, magpangyarihan sa lahat, sa pangalan mo ang pinamahal pa Jesus. Mahal pinawang sapong to, dahil ito po muli, mahal pa Jesus, ang iyong minamahal na anak na walang sawa nagbibigay, nagtatapat para sa iyo. Bagawa ay mahal pa Jesus, sa porang panalangin na aming minamahal ginagalang Bangelista, Willis at Almeda, patuloy mo silang pagpalain, mahal pa Jesus, patuloy mo silang pasaganahin sa lahat ng bagay, mula material, pinansyal, physical, sa lahat sa pagparang espiritual na nagmula sa mahal pa Jesus. Pagpalain mo mahal pa ng bagay sa aming Panginoon at sa porang panalangin na aming minamahal ginagalang Bangelista. Ito po aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Together.
give it to the Lord. So give, and it will come back to you. In measure, press down, shake together, running over, give, and it will come back to you. 'Cause when you give it to the Lord, 'cause when you give it to the Lord, 'cause when you give to the Lord. Amen. So, natin palakpakan ang ating pinakamamahal na po ng Kristo. God be so much po sa lahat po ng nagkaloob. Diyos po magpala mga minamahal at magbalik ng higit pa po sa inyong inaasahan. Sa ating mga announcement mga minamahal, sa ating susunod na ating banal na gawain, ating pong midweek service mga minamahal, nag-uumpisa po tayo dito sa Barangay Sagin mga minamahal ng alas 3 po mga minamahal ng hapon mga minamahal, at natatapos po tayo mga minamahal ng alas 7. Amen mga minamahal. At sa ating pong Friday overnight service naman mga minamahal, tayo po ay nag-uumpisa mga minamahal ng alas 7 ng gabi, at natatapos po tayo mga minamahal ng alas 2 po ng madaling araw ng Sabado. At sa darating po mga minamahal na linggo mga minamahal, October 1 mga minamahal, atin pong Holy Supper. Amen mga minamahal, sa lahat po ng mga outstation natin mga minamahal, sa lahat po ng outstation natin dito sa dako ng Pampanga, sama-sama po tayo dito mga minamahal sa dako ng Barangay Sagin mga minamahal. Dito po tayo magsama-sama at gugunitain mga minamahal ang sakripisyo po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At mag-uumpisa po tayo mga minamahal. Amen, praise the Lord, ng alas 9 mga minamahal, at matatapos po tayo ng alas 3 ng hapon o alas 4 po mga minamahal dahil Holy Supper po natin. At sa darating po mga minamahal na October 8 mga minamahal, ating pong 23rd Victorious Talipaw Peace Mission Anniversary mga minamahal. Tayo po ay sama-sama rin din po tayo dito mga minamahal sa lahat ng ating mga outstation dito sa dako ng Pampanga mga minamahal. Dito po tayo magsama-sama mga minamahal, magse-celebrate mga minamahal ng ating pong Talipaw Peace Mission Anniversary mga minamahal. At yung oras po ng ating pag-start mga minamahal ay alas 8 mga minamahal ng umaga mga minamahal, at matatapos po tayo ng alas 2 or alas 3 mga minamahal ng hapon. At sa lahat po mga minamahal ng mga may sasakyan naman po mga minamahal, or kung willing po kayong dumalo sa dako ng KB Amoranto mga minamahal sa sports complex mga minamahal sa Quezon City, maaari naman po kayo doon mga minamahal dumalo mga minamahal bilang pag-celebrate po mga minamahal ng ating 23rd Victorious Talipaw Peace Mission Anniversary mga minamahal, na gaganapin po mga minamahal sa Amoranto Sports Complex mga minamahal. Ito po ay mag-uumpisa mga minamahal ng around 11 a.m. o 12 noon po mga minamahal ang umpisa po ng ating banal na gawain sa dako po mga minamahal ng Amoranto Sports Complex. Amen mga minamahal. At sa ating pong mga official account mga minamahal, yung ating Facebook, mga minamahal, yung ating YouTube channel, mga minamahal, mag-subscribe po tayo at ating i-share mga minamahal ang ating mga banal na gawain mga minamahal, upang maipalaganap po mga minamahal ang Word of God mga minamahal. Yung account natin sa Facebook mga minamahal, JMCIM Pampanga mga minamahal. Sa atin namang YouTube channel mga minamahal, i-type niyo po yung JMCIM Pampanga Official. At sa ating radio program mga minamahal, DZME 1530 kHz AM band mga minamahal, Lunes hanggang Sabado mga minamahal, nag-umpisa po ng alas 11 ng gabi at natatapos po mga minamahal ng alas 12 ng hating gabi mga minamahal. Yung ating TV program naman po mga minamahal, PTV Channel 4 mga minamahal, tuwing Sabado mga minamahal, nag-umpisa po ng alas 10:30 ng gabi mga minamahal at natatapos po mga minamahal ng alas 12 ng hating gabi po mga minamahal. At after the service mga minamahal, wag po natin na kaligtaan yung mga duty ng ating mga beloved choir mga minamahal.
yung sa ating po mga beloved brethren, mga minamahal, na wag po tayong basta-basta magtatawid, mga minamahal dyan sa highway. Mga minamahal, may mag-a-assist po dyan sa atin dahil napakabilis po, mga minamahal, ng mga sasakyan dyan, mga minamahal. At ganoon din po, mga minamahal, meron po tayong counseling sa lahat po ng gustong magpa-counsel about sa spiritual na bagay. Handa po kayong paglingkuran ng ating beloved preacher. At kung gusto niyo po magpa-lay hands naman, mga minamahal, kayo lamang po ay lumapit, mga minamahal, dito sa dako ng harapan, mga minamahal, upang kayo po ay maipanalangin. At kung wala na pong idadagdag ating beloved preacher, tayo na mga minamahal, ay sama-samang tumayo, mga minamahal, tayo po ay magpasalamat, mga minamahal, sa matagumpay na ating banal na gawain na naisagawa sa araw na ito. Narito po, mga minamahal, ang mananalangin sa ating closing prayers, sa ating beloved retired SPO2 Rico Balisi. Amen. Amen. Praise the Lord. God bless po mga kapatid. Mga minamahal, sa pagtatapos po ng banal na gawain ng ating pinakamamahal na Hesus Kristo, tayo po ngayon ay makaisang manalangin ng taimtim na panalangin sa unang dalangin ng ating beloved pastor sa pangalan po ng ating pinakamamahal na Panginoon nating Hesus Kristo. Dakilang mapagpala po naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa iyong makapangyarihang pangalan, aming pinakamamahal, Panginoon naming Hesus Kristo, malapit ng Diyos. Maraming salamat po, Ama, sa tagumpay at patuloy na paglangis sa bawat yugto. Higit sa lahat, malapit ng iyong banal na salita na dinala po na aming pinagpalang mga ngaral, na tunay po naging pagpapala po sa aming lahat. Ganun po, malapit noon sa iyong pagkilos sa aming kalagitnaan, sa iyong matamis na presensya. Malapit noon, special po namin idinadalangin ang iba yung kalakasan, kalusugan ng aming beloved pastor. Ganun po sa kanyang mga mahal sa buhay na patuloy po silang panghawakan. Samantalang sa aming pasamantalang pag-iwahiwalay, mara Panginoon, kung paano mo po kaming idinako rito, ligtas payapa, ganun po sa aming pag-uwi, na kami po may gabayan, patnubayan, at ilay mo po kami sa lahat ng kapahamakan. Ito po ang aming dalangin. Sa unang dalangin ng aming beloved pastor, sa iyong makapangyarihang pangalan, aming pinakamamahal, Panginoon naming Hesus Kristo. Amen. Glory to God. Amen. Tayo mga minamahal ay magkamayan sa isa't isa bilang tanda ng ating pag-ibig sa ating mahal na Panginoon. We love you so much po, but our dearest Jesus loves us more and more. Yes, I love you.